Karangkada, live traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Base. Ang nakikita nyo sa inyong mga screens ay ang live traffic situation dyan sa may Monumento area. Partikular dyan sa may tapat ng MCU. Unahin natin yun na sa kaliwang bahagi ng inyong mga screens. Maluwag ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Yan yung galing ng NLEX, galing ng Balintawak area at papasok ng Kamanava area. Maluwag ang daloy ng trapiko dahil wala namang pasok ngayon. Samantalang nasa dulo ng inyong mga screens, yung nasa right side, yan yung southbound lane ng EDSA Monumento. So yan yung galing ng Kamanava at papunta ng Quezon City. Wala rin maging problema ang mga motorista sa magkabilang linya sa mga oras na ito. Samantala, ito naman ang sitwasyon dyan sa may EDSA Ortigas intersection. Unahin natin itong nasa kaliwa. Yung nasa kaliwa, yan yung galing Ortigas area, galing Rizal area, at yan ang papunta ng San Juan at Manila area. Moderate ang daloy ng trapiko. Nagkakaroon na ng konting build-up kasi nasa labas yan ng isang mall. Samantalang yung nasa kanang bahagi ng inyong mga screens, yan naman yung galing ng San Juan at papunta ng Pasig area. Malawag din ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. August 25, 2025, Lunes, araw ng mga bayani, holiday. Pero kahit na walang pasok, huwag nating kalimutan ang tunay na kahulugan ng araw na ito. Isabuhay natin ang katapangan at katapatan ng ating mga bayani noon man o bayani sa panahon ngayon. Kasama na rito ang pagiging maalam sa mga kaganapan. Kaya tutok na dito sa Arangkada para sa mga maiinit na balita. Kasama niyo pa rin kami sa Kwento ng Bayan at Lakas ng Masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, 92.3 FM Radio Manila at lahat ng FMR stations sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Lalaking sanggol daw sa pumubugaw ng bata online. Suntok at sampalang inabot sa alkalde ng Dumanhog, Cebu. Rider na champion sa speedway competition, sumalpok sa SUV. Sa pool sa CCTV, dalawang motorsiklo, halos sabay na bumangga sa dump truck. This is 260 million project. Useless. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dismayado sa ani walang silbing rock shed project sa Benguet. Pati rock netting project na dati na raw ay pinagpapawal na booking ng Pangulo. At Senator Risa Hontiveros, inihalin tulad kay Alice Guo ang naarestong Filipino Chinese businessman dahil sa paggamit daw ng peking passport at ID. Sinermonan na, sinaktan pa ng mayor ng Dumanjug, Cebu ang isang lalaking suspect sa pambubugaw ng bata online. Ang biktima, sariling pamangkin pa raw ng ka-live-in ng lalaki. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR News Cebu correspondent Clark Pasuit. Sinuntok, sinampal. Ito ang inabot ng isang lalaki mula sa alkalde ng Dumanhog, Cebu na si Mayor Gungun Hika. Nahuli ang lalaki at kanyang ka-live-in matapos ibugaw ang 11 anyos na babae online. Ang biktima, pamangkin pa ng kinakasama ng lalaking suspect. Bukod sa paggamit ng bata sa cyberporn, umamin rin ang suspect na ilang beses rin niya hinalay ang minor de edad. Last na bang kapila niya mo hilabtan bata. Kedua. Lalo pa raw ikinagalit ni Mayor na kaapelido pa niya ang lalaking suspect kaya tila napahiya ang pangalan niya. Napag-alamang nasa 1 taon na raw ginagamit ng mag-live-in ang biktima sa child exploitation. Nasa 30,000 pesos hanggang 50,000 pesos raw ang binabayad sa kanila ng mga kliyenteng dayuhan. Iniimbestigahan rin ang report na ginagamit din umano sa kalasawaan ang kanilang 3 taong gulang na anak na babae mula noong 1 taong gulang pa ito. Gayon din ang isa pang 9 anyos na bata. Pinuna ng Commission on Human Rights ang pananakit ni Mayor Hika sa suspect. Iniimbestigahan siya ngayon ng CHR dahil sa insidente. Mahigpit raw ang kanilang mandato na siguruhing hindi nag-aabuso ng human right ang kahit sinong government official. Tugon naman dito ni Mayor Hika, hindi raw niya kukonsintihin ang pang-aabuso, panghahalay or child pornography. Titekin din daw niyang mapapanagot ang mga kriminal
na naghahasik sa kanilang lugar. Nasa Dumanhog Police Station na ang mag-live-in partner at mahaharap sa patong-patong na kaso. Clark Pasuit umaarangkada sa pagbabalita. Nahulog sa bangin sa Benguet ang isang van na umunoy overloaded. Habang sa Batangas, sa pulsa CCTV ang pagbangga ng truck sa isang tricycle. Yan at iba pang disgrasya sa kalsada sa umaarangkadang balita ni Ryan Paraboles. Masdan ang kuha ng CCTV. Nabangga ng truck ang isang tricycle sa Rosario, Batangas. Lumilipat daw sa kabilang linya ang tricycle hanggang sa madisgrasya. Sugatan ang tricycle driver at kanyang angkas. Nauwi sa aregluhan ng insidente. Magkamag-anak ang may-ari ng tricycle at truck. Sa isa pang CCTV footage na kuha sa Tabuk City, Kalinga, makikita ang isang dump truck na dahan-dahang lumiliko sa kalsada. Ilang saglit pa, dalawang motorsiklo na mabilis ang takbo ang halos sabay na bumangga sa truck. Tumilapo ng mga sakay ng dalawang motor. Ang isang motoristang nakatigil sa gilid, nagawa pang makatalon para maiwasan ang mga nadisgrasya. Dalawa ang sugatan sa aksidente. Sa huli, nagkasundo ang mga driver ng dalawang motor at truck. Sa Tabuk City pa rin, nahulog sa higit 600 talampakang lalim na bangin ang isang van sa Tabuk Bontoc Enrile National Road. Wasak ang sasakyan sa tindi ng pagkakabagsak. Gumamit ng boom truck sa mga rescuer para iahon ang van. Dalawang sugatan sa disgrasya. Overloading ang tinitignan dahilan ng aksidente dahil sa karga nitong mga tiles. Stable na ang kondisyon ng dalawang biktima. Ryan Paraboles, sumarangkada sa pagbabalita. Patay ang isang champion motorcycle rider matapos bumangga sa isang SUV sa Cebu. Nagbabalik si Clark Pasuit. Sa CCTV footage, kita ang isang SUV na paliko sa barangay Busay sa Cebu nang bigla siyang banggain ng isang humaharurot na big bike. Nangyari ang insidente noong Sabado ng umaga. Kinilala ang rider na si Steve Chu, isang kilalang rider na nag-champion pa sa Clark International Speedway. Sa lakas ng impact, wasak ang harapan ng sasakyan habang tumalsik naman ang rider. Dinala pa sa ospital ang rider ngunit binawian din ito ng buhay. Bumuhos naman ang pagkikiramay ng riding community kay Chu. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang driver ng SUV habang hinihintay pa ang desisyon ng pamilya ng biktima kung magsasampa ba ito ng kaso. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Patay ang isang lalaki matapos na pagbabarilin sa palengke sa Tagum City. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Davao del Norte correspondent Noreen Igonya. Dead on the spot ang 36 na taong gulang na lalaki matapos pagbabarilin ng di pa natutukoy na salarin sa public market sa Magugpo West, Tagum City nitong linggo ng umaga. Kinilala ang biktima na si Albert Razonabe na papunta sana sa Digos City sa mga oras na iyon. Bumaba lang siya ng sasakyan nang makita sa palengke ang kanyang kapatid para humingi sana ng itinitinda nitong isda. Pero agad siyang pinagbabaril ng isang armadong lalaki na mabilis ding tumakas matapos ang krimen. It is perceived to be personal grudge kasi parang talagang galit na galit yung suspect sa kanya dahil nga binaril siya ng maraming beses at parang hinintay pa siya nang bumaba doon sa sakyan. Parang inabangan siya. No? At hindi rin natin inala yung iba pa mga angles sa kaso since na accordingly yung victim ay dati involved din sa illegal drug. Na-recover sa crime scene ang 9 na basyo ng bala ng 9mm caliber pistol. Patuloy ang investigasyon ng pulis kung ano ang motibo at sino ang nasa likod ng pamamaslang. Noreen Igonya, umaarangkada sa pagbabalita. Nabalian ng buto ang isang barangay captain sa Magalang, Pampanga matapos mabangga ng isang police mobile. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR News Central Luzon correspondent Gracie Rutao.
Sa pulsa video, ang pagsagi ng isang humaharurot na police mobile sa kapitan ng bayan ng Magalang, Pampanga. Galing sa isang pagpupulong sa opisina ng BFP ang biktima na kinilalang si Barangay Santa Cruz Captain Toto Gonzales. Pero nang tumawid ito sa kalsada para puntahan ang nakaparada niyang sasakyan sa kabilang bahagi ng kalsada, nasagi ito ng paparating na police mobile. Yung ating kapitan doon lumalabas sa fire station, galing at sila sa meeting. Ngayon, nung paglabas niya, yung mga pulis natin, papunta rin doon sa area na yon. At doon nga, nabangga niya, nabangga nung ating mobile patrol, si Kapitan Toto. Isinugod sa ospital ang kapitan matapos mabalian ng kamay at magkaroon ng fracture sa ribs. Sa kabila nito, agad naman niyang pinatawad ang mga pulis na sangkot at hindi na humingi ng anumang danyos sa perwisyo. Bilang tugon, agad na isinailalim sa safety driving seminar ang mga pulis mobile drivers sa Pampanga upang maiwasan na masundan pa ang insidente. Makakasa po kayo na tuloy-tuloy po natin iti-training itong mga pulis natin regarding sa safety driving. Yes, para maiwasan po itong ganitong insidente. Paalala ng mga otoridad, maging responsable sa daan, pairali ng disiplina at pag-iingat lalo na sa pagmamaneho. Kung maari ay banayad lang sa pagpapatakbo at sa mga pedestrian. Tiyaking ligtas ang kalsada bago tumawid. Gracie Rodao, umaarangkada sa pagbabalita. Higit 44,000 pesos na hinihinalang shabu ang nakuha mula sa isang suspect na kilala raw na tulak ng droga. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Tacloban correspondent Dan Kirk Requies. Kilalang pasaway sa barangay at tulak ng droga ang lalaking inaresto sa operasyon sa barangay Kasuntingan na MacArthur Leyte. Kinilala ang suspect na si alias Ryan, 43 anyos. Nakuha sa kanya ang 5 na pakete ng hinihinalang shabu na may timbang na higit 6 na gramo kada pakete. Sa taya ng mga otoridad, aabot ang halaga niya na sa higit 44,000 pesos. Hindi naman siya considered as high-value target at hindi rin siya considered na target listed. So talagang may mga reports lang na dumating sa opisina na itong si alias Ryan nga ay nagbebenta ng illegal na droga dun sa lugar na iyon. Maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspect. Dan Kirk Requies, umaarangkada sa pagbabalita. Tinawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na useless o walang silbi ang 260 million pesos na Rockshed project at anyay kinurakot na rock netting project sa Benguet. Ito'y matapos na inspeksyonin ng Pangulo ang proyekto. Yan ang umaarangkadang balita ni PRTV News correspondent Christian Bascones. This is 260 million project. Useless. Parang tinapon mo yung pera sa ilog. Ito ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pag-inspeksyon sa anyay palpak na Rockshed project sa Cannon Road sa Tuba, Benguet. Imbis na magsilbi itong proteksyon sa mga motorista laban sa panganib ng pagbagsak ng malalaking tipak ng bato, lalo pa itong nagbibigay ng konsumisyon sa mga residente. Hindi na po sila makapagtrabaho yung mga tao dito. Ang 3K Rock Engineering ang humawak ng proyektong ito. Nagkakahalaga ito ng 264 million pesos na sinimula noong January 2023 at natapos noong Abril ngayong taon. Pero tila hindi nito binigyang solusyon ang problema. Naghahanap buhay lang naman itong mga taong ito. Tinanggal sa kanila 35% ng kanilang hanap buhay para ibulsa ang pera ng gobyerno. Ayon sa Pangulo, malaking halaga ng pera ng bayan ang nasayang sa proyektong ito, lalo na't kailangan gastusan ulit ito ng kaparehong halaga. To correct this will cost double that. That's my top of the head estimate. 500 million ito para ayusin. So how can you tell me that it's not economic sabotage? Kinuha mo yung 260 million, wala kaming nakitang effect dun sa kanyang ginawa na kontrata, tapos para ayusin yung binigay ninyong problema sa amin, it will cost another 260 million, probably double 260 million hanggang 500 million na yan. Samantala, nakita rin ng Pangulo ang rock netting project na anyay dati nang ipinagbabawal dahil madalas itong ginagamit sa korupsyon. Pero itinuloy pa rin ng naturang kontraktor. Ayon pa sa Pangulo, nagkakahalaga lamang ng 3,200 pesos per square meter pero ang siningil ng 3K Rock Engineering ay nasa 12,000 pesos. Ibig sabihin, 75% ang kickback ng naturang kontraktor. Kaya
I don't blame anyone for being disappointed, frustrated, angry, and paying for blood. Christian Bascones, umaarangkada sa pagbabalita. Naniniwala ang isang mambabatas na hindi dapat maging zero ang alokasyon sa flood control projects sa 2026 budget ng Department of Public Works and Highways. Naunang nagbanta si Senator Sherwin Gatchalian, chairperson ng Committee on Finance, na walang ibibigay na budget sa flood control project sa DPWH hanggat hindi ito nakatitiyak na magkakaroon ng mas maayos na flood mitigation. Pero ayon kay House Committee on Public Accounts Chairperson Representative Terry Ridon, hindi tama na masama ang matitinong flood control projects sa mga maanumalya. Hindi aniya dapat na madamay ang mga matinong proyekto sa mga masasama o palpak. Ang dapat aniya ay mahagilap ang mga masasama at iban ang mga palpak na kontratista. Show up or shut up? Ito ang hamon ng mga kongresista kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong matapos isangkot ang Kongreso sa anomalya sa flood control projects. Hamon ng mga kongresista, magpakita sa Kongreso ang alkalde at ilatag ang sinasabi nitong ebidensya. Yan ang umaarangkadang balita ni PRTV News Senior Correspondent Willie Delgado Jr. Matapos ilabas ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang mga bintang hinggil sa mga di umano'y maanomali ang proyekto ng DPWH. Inuulan naman ngayon ng kabi-kabilang batikos mula sa Kamara ang alkalde. Isinangkot kasi ni Magalong ang mababang kapulungan na pinag-uugatan daw ng korupsyon sa mga proyekto ng gobyerno. Ayon kay Manila Congressman Benny Abante, dapat ilatag ng alkalde ang kanyang mga ebidensya sa isinasagawang investigasyon ng Kamara sa flood control projects. Pero kung walang mapapatunayan si Magalong, mas makabubuti niya na manahimik na lamang ang alkalde. Sabi ni Abante, walang saysay ang mga paratang kung walang sapat na basihan. Nauna nang pinatutsadahan ni Leyte Congressman Richard Gomez sa kanyang Facebook page si Magalong dahil sa wala nitong prenong bintang sa kung kani-kanino. Tila gusto lamang daw ng alkalde na siya ay mapag-usapan. Pinaghihingi na rin si Magalong ng sorry pero tumanggi siya. Maging ang Muslim community ay hindi na rin pinalagpas ang atake ni Magalong sa paggamit ng salitang moro-moro. Ayon kay Deputy Speaker Yasser Balindong, naging bahagi na ng malalim na kasaysayang Islam sa Pilipinas ang salitang moro. Ang pagkalakal-anya ng ganitong mga salita na nagmula pa sa kanunununo ang Muslim ay malinaw na paglapastangan. Paliwanag ni Balindong, ang moro-moro anya ay isang dulanong panahon ng Espanyol na ginamit upang insultuhin at ipahiya ang mga Muslim. Gate ni Balindong, bilang isang leader sa lokal, dapat magpakita si Magalong ng pagiging mababa at mapagpaumanhin kung may pagkakamali. Hindi aniya isang teatro ang Kongreso. Ginagawa lamang nito ang tungkulin sa ilalim ng konstitusyon, ang bantayan ang pera ng bayan. Sa mga susunod na linggo, sisimulan na ng TRICOM na kinibibilangan ng Committee on Public Accounts, Good Government and Accountability at Public Works and Highways ang investigasyon sa 545 billion pesos flood control projects. Willie Delgado Jr. umaarangkada sa pagbabalita. Kabilang si House Deputy Speaker at Zambales Representative J. Kong Hoon sa mga kongresistang nananawagan kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong na ilantad ang kanyang mga ebidensya sa anomalya sa flood control projects. Kaugnay niyan, makakausap natin sa linya ng telepono si Congressman Kong Hoon. Magandang hapon po, Congressman Kong Hoon, at welcome sa Arangkada. Magandang hapon po sa inyo, Ate Nina, at saka Kuya Jack, lalo-lalo sa ating mga nakikinig at nanonood. Magandang hapon po. Alright, Congressman, marami na po sa inyo ang nananawagan kay Mayor Magalong na iharap ang mga hawak niyang ebidensya sa anomalya sa flood projects. Sinubukan na po ba niya makipag-ugnayan sa kahit kaninong kongresista na alam po ninyo para dito? Congressman? Ako, mukhang pangit. Mukhang hindi maganda ang signal ni Congressman. Congressman, baka mobile po kayo, medyo pangit lang po yung signal. Okay, sige. Balikan na. Ayan. Congressman? Yeah. Okay, medyo pangit lang po yung signal natin. Okay na po? Po? Narinig niyo po kami, Congressman? Malinaw naman po kami. Yes. Okay,
Sige. Okay, ulitin ko po yung tanong ko, Congressman. Marami na nga po sa inyo mga congressman ang nananawagan kay Mayor Magalong na iharap ang mga hawak niyang ebidensya sa anomalya nga dito sa mga flood project. Meron po ba kayong pagkakaalam na sinubukan na niya na makipag-ugnayan sa inyo o sa kahit kaninong kongresista para po dito? So ngayon wala pa, no? Na nakipag-ugnayan na siya sa kahit kaninong kongresista. Ng House of Representatives. Opo. Actually, makausap, no? Naku, talagang Okay, medyo... napuputol po kayo, Congressman, medyo pangit po yung signal. Siguro try natin ulit tawagan. Pero maganda nga pag-usapan nga yan. Kung ano na ba, kasi alam ko magsisimula na nga. Papatawag ba nila si Mayor? Yes, oo. Kung ipapatawag, tsaka ilabas na yung ebidensya kung talagang meron. Kasi nga, una-una, may ginamit siya na term na medyo hindi nagustuhan ni Congressman Adjong din dati. Dahil ngayon ginamit na term na moro-moro, which is yun nga yung naging topic last week. Pero yun nga, maraming na-offend doon. Tapos yun nga, oo, di ba, mga kapatid natin Muslim, na-offend sila doon. Tsaka yun nga, okay, si Congressman? Yes, Atininya, Kuya Jack, magandang hapon po. Opo. Ayun nga po, nakipag-ugnayan na po ba si Mayor Magalong sa kahit na sino kongresista tungkol dito sa sinasabi niyang mga, kung meron ba siya naipakita ng ebidensya ng sinasabi niyang anomalya sa mga flood control projects? So ngayon, wala pa akong nalalaman na nakipag-ugnayan na si Mayor Magalong sa kahit kaninong opisyalis ng House of Representatives. Dahil kami nga gusto rin naming malaman kung ano yung kanyang mga hawak na ebidensya. At dahil gusto rin namin na at least malinis din yung pangalan ng House, no? Dahil yung kanyang mga nabibitawang statement is generalize niya kasi lahat ng mga congressmen. At alam naman natin na marami namang mga miyembro ng House of Representatives na maayos at matitino, no? So kung meron mang ilan na may mga ginagawang kalokohan, sana wag niyang lahatin, no? Dahil may marami din namang mga congressmen na talagang nagtatrabaho at ginagawa yung kanilang tungkulin para sa bayan. Oo nga po, tsaka yun nga po, ang inaano niya is talagang sweeping po yung naging statement at gumamit pa na medyo mga offensive na terms. Tulad yung sinabi nga na moro-moro yung investigation nandun sa Kamara. Ano po ang reaction dyan? Alam ko si Congressman Abante at si Congressman Adjong ay talagang na-offend sila at sinasabi na kailangan humingi ng apology itong si Mayor Magalong sa paggamit ng term na yun. Kayo po, ano po ang take nyo doon? Well, kailangan ilabas ni Mayor Magalong yung kanyang mga ebidensya at kailangan pangalanan niya kung sino man yung kanyang mga tinutukoy ng mga congressmen na may mga ginagawang kalokohan, no? Dahil hindi naman tama na pagbintangan ang buong Kamara de Representante dahil katulad nga na sinabi ko kanina, mas marami yung mga congressman na matitino at ginagawa lamang yung kanilang mga trabaho. So para at least hindi na madamay yung mga ibang maayos ang trabaho, sana humarap siya sa investigasyon natin dito sa House of Representatives at magbigay siya ng ebidensya at pangalanan niya kung sino yung kanyang mga tinutukoy. Pero Congressman, can you confidently say na ito po, di ba, may gagawin po investigation ng TRICOM dyan sa Kamara to sa investigation. Pero ang sinasabi nga, kahit si Senator Panfilo Lacson, na maraming mga congressman na contractors din. Can you confidently say na magiging maayos po yung magiging investigation nyo kahit na may ma-involve po kasamahan nyo dyan sa House of Representatives? Well, una, yung investigation naman ng TRICOM, naka-live yan, mapapanood naman ng ating mga mamamayan yan. So, makikita naman dyan kung nagiging bias or nagiging fair yung hearing, no? Pero kasi tayo, mas gusto natin na magkaroon ng investigasyon para at least malaman kung ano yung totoo. Kung magkakaroon naman ng separate na third party na mag-iimbestiga, mas maganda rin yun para at least hindi nila pag-isipan ng kahit ano at magiging fair and impartial yung magiging investigasyon. Congressman, ano po ang reaksyon ninyo dito sa report na may DPWH engineer na sinubukang i-bribe si Batangas Congressman Leandro Leviste? Napakaganda yung ginawa ni Congressman Leviste, kanyang pinahuli yung yung district engineer na nagtatangkang sulan siya dahil talagang
napakawalang respeto, napakawalang galang yung ginawa ng district engineer sa kanya at talagang maling-mali yung naging sistema ng district engineer, no? Dapat hindi niya ginawa 'yon. Dapat ginalang niya yung posisyon ng pagiging congressman ni Representative Leviste, no? At walang puwang yan sa ating pamahalaan, lalong-lalo na sa DPWH. And Congressman, speaking of DPWH, nagbanta si Senator Sherwin Gatchalian na bibigyan ng zero pagdating sa budget sa flood controls ang naturang ahensya. Ano po ang tingin nyo? Sabi ni Congressman Ridon, hindi dapat kasi nga paano naman yung matitino na mga di ba? Paano yung matitinong contractors o ano? Pero kayo po, ano po ang take nyo dito? Well, kung nakikita ng Senator Gatchalian na talagang talamak pa rin yung kalokohan at katarantaduhan na nangyayari sa DPWH, tingin ko prerogative yun bilang chairman ng Finance Committee. Pero katulad nga na sinasabi natin, maraming mga congressmen, maraming senador na matitino at gumagawa ng kanilang tungkulin na ayon sa ating batas. No? Sana wag nilang nilalahat dahil alam naman natin na marami din mga lugar dito sa ating bansa na talagang binabaha at talagang nangangailangan ng tulong pagdating sa flood control projects. No? Kaya nga mas maganda, pangalanan na kung sino dapat yung pangalanan at para managot kung sino dapat managot. Okay. At bilang isang leader po ng Kamara, ano po ang inyong mungkahi sa mga opisyal ng pamahalaan na may reklamo ngunit may agam-agam sa proseso ng Kongreso? Ang una sa lahat, maraming matitino sa Kongreso. Huwag nating lalahatin dahil mas marami naman yung mga congressman na ginagawa yung kanilang trabaho at talagang nanunungkulan base sa kanilang mga prinsipyo. No? At kung meron man mga ilan-ilan na talagang may ginagawang kalokohan, talagang nililinis din natin yung ating hanay. No? Kaya nga, gusto nating magsagawa ng investigasyon, no, para hindi pagtakpan, kundi para at least makita ng taong bayan na talagang hindi natin tinetolerate yung mga ganyang klaseng gawain. No? At talagang gusto rin natin na maipakita na ang Kongreso ay isang sangay ng ating pamahalaan na merong integridad at talagang nagtatrabaho para sa ating mamamayan. Okay, naku, maraming salamat po at magandang gabi sa inyo, Congressman Kong Hun. Salamat po sa oras na binigay nyo dito sa Arangkada Balita. Maraming salamat, sir. Magandang gabi po at mabuhay po kayo. Matindi ang pagbaha sa Maynila nitong nagdaang Biyernes. Ano nga ba ang dahilan ng pagbaha? Nagbabalik si Ryan Paraboles. Nitong Biyernes, matinding binaha ang Maynila dahil sa lakas ng ulan. Kahit City Hall, pinasok na. Maging ang mga abogado sa Public Attorney's Office sa Maynila, dumiskarte na sa gitna ng baha. Ang naging paliwanag ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office, pumalo kasi sa 92 mm ang ulan ang bumagsak na nasalo ng Sampaloc at Tondo area sa Maynila sa kasagsagaan ng Bagyong Isang. Ito ang parabahain ng mga malalaking kalsada sa lungsod tulad ng Calao at Taft Avenue. Sinabi ni Christian Evangelista ng MDRRMO Research and Planning Division na taon na malakas ang buhos ng ulan sa District 1 at District 5 sa Maynila. Nasabayan pa ito ng high tide sa umaga sa dami ng ulan na siyang naging sanhi ng baha. Napuno ng basura at putik ang tubig pero ayon sa Manila DRRMO, may kaunting paglinaw na sa tubig baha kumpara noong Hulyo na talagang madilim at madumi. Malaki ang naitulong pa nga aniya ng declogging operations kung saan pinagana rin ng pumping stations. Muli namang iginihit ni Office of Civil Defense spokesperson Juni Castillo na kailangan na magpalitan ng focus sa disaster mitigation at prevention ang mga lokal na pamahalaan. Ryan Paraboles, Sumarangkada sa Pagbabalita. Kasunod ng patuloy na problema sa pagbaha sa bansa, itinutulak na ng Office of Civil Defense ang disaster mitigation at prevention sa mga lokal na pamahalaan. Yan ang umaarangkadang balita ni Kath Kahuko.
Sa post ni Joren de Guzman, makikita ang pagmamadali ng mga tao na tumawid ng tulay. May mga bitbit na gamit ang iba, kasama pa ang mga menor de edad na tumatawid. Ito'y sa kabila ng banta na baka magiba ang tulay sa lakas ng agos sa kasagsagan ng ulan sa Cagayan de Oro noong bago mag-weekend. Maya-maya pa, nilamon na ng tubig ang tulay. Wala nang magawa ang mga residente dahil wala nang makakatawid. Ayon kay Civil Defense spokesperson Juni Castillo, patunay ang matitinding pag-ulan kaya kailangan na magpalitan ng focus sa disaster mitigation at prevention ang mga lokal na pamahalaan. Halimbawa, aniya ay ang agarang pag-clear sa mga creek o binabahang lugar sa oras na gumanda ang panahon. Dagdag pa ni Castillo, hindi lang ang pagresponde sa mga sakuna o pamimigay ng relief at evacuation ang dapat tuunan ng pansin. Napapanahon na maghabol ang bansa sa long-term solution sa baha at hindi lang relief goods at evacuation. Aniya, dapat maaga ang mga abiso para maiwasan ang mga mapabilang sa sakuna. Mahalagaan niya ang prevention and mitigation kasama na ang structural at non-structural programs. Katka Hukom, umaarangkada sa pagbabalita. Suspendido ang pasok bukas sa 15 lugar sa bansa, kasama na ang Metro Manila. Ayon sa Facebook page ng Department of Interior and Local Government, walang pasok sa lahat ng antas sa public at private schools at tanggapan ng gobyerno. Kabilang dito ang Metro Manila, Aurora, Quezon, Rizal, Laguna, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Leyte at Southern Leyte. Inaasahan kasi ng magiging masama ang panahon at ramdam ito bukas. Sa aming pagbabalik, negosyanteng Filipino-Chinese arestado dahil umano sa pamemeke ng kanyang citizenship. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Agad binuwian ng buhay ang isang motorcycle rider matapos sumali sa isang illegal na karera at sumalpok sa trailer truck sa Panabo City. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Davao del Norte correspondent Noreen Igonya. Nauwi sa disgrasyang isinagawang drag race ng 4 na kalalakihan matapos bumangga sa trailer truck ang isa sa mga rider sa barangay A of Florendo, Panabo City, Davao del Norte alas 11 ng gabi nitong Sabado. Ayon sa investigasyon, binabaybay ng mga riders ang kalsada sa Tadeco Santo Tomas Road nang may trailer truck na tumigil para lumiko. Bigla namang sumalpok ang motor ng biktima rito at sa lakas ng impact, pumailalim pa ito sa truck. Nawalan din ng brake ang unahang bahagi ng motor ng biktima na posibleng dahilan ng pagkabangga. Kinilala ang biktima na si Eric Dayon, 19 anyos, na residente rin sa naturang lugar. Agad namang dinala sa pagamutan si Dayon ngunit idineklarang dead on arrival ng attending physician. Naadyo'y kuan kung mapasakaan siya o kaso sa itong biktima, sa itong namatay, pwede siya mapasakahan o reckless driving, resulting to homicide. Posible namang maharap sa kasong reckless imprudence resulting to homicide ang driver ng trailer truck kung magsasampa ang pamilya ng biktima na sa ngayon ay nasa kustodiyan na ng mga otoridad habang inihahanda na ng kapulisan ang kaso sa mga nag-organisa ng illegal na karera. Noreen Igonya, umaarangkada sa pagbabalita. Suportado ni Speaker Martin Romualdez ang itinutulak ng DICT na magkaroon ng 100% internet connectivity sa lahat ng pampublikong eskwelahan sa buong bansa bago magtapos ang 2025. Sinabi pa ni Speaker Romualdez na ang lahat ng public schools na nakakonekta online na isang mahalagang solusyon para mabawasan ang tinatawag na digital gap at makuha ang reforma ng education sector na gaya ng kagustuhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Anya, dito dapat napupunta ang mga ibinabayad na buwis. Dito ay maaaring mahubog ang mga kabataan na mas maging skilled at competitive. Makakatulong ito para sa pagpapabuti ng kanilang lagay o estado sa buhay. Ginawa ni Speaker Romualdez ang pahayag kasunod ng sinabi ni DICT Secretary Henry Roel Aguda na 78% ng public schools ay konektado na sa internet.
Kaugnay ng balitang yan, alamin natin direkta kay DICT Secretary Henry Aguda ang detalye ng naturang proyekto. Magandang gabi, Secretary. Welcome po sa Arangkada Balita. Jack Batallones po at Nina Corpus. Hi, good evening, Jack, Nina. Happy Heroes Day sa inyong lahat at saka sa mga nakikinig sa inyo. Yes, happy holidays. Yan, Sana National all. Heroes Day. Walang Oo. pasok. Anyway, Secretary Aguda, ganito po, tatanong ko lang po, no, yung sa binigay ba natin kanina na report, yung 78%, is this updated na po ba, itong data na to, na 78% sa mga public schools ay connected sa internet or mas mataas pa? Actually, nung nagsimula tayo, 60 yan. Ngayong 78, that is as of last week. So, yan yung latest as of last week. Tuloy-tuloy naman kami. Kaso, yun nga, may parating na naman bagyo. Ang kalaban talaga namin, bagyo eh. Pagka dumadating ang bagyo, medyo tumitigil kami ng pagkukonek. Yun nga, and Secretary Aguda, ang problema din kasi, partner ninyo, alam mo naman yung mga service providers natin dito. Kahit bibigyan ka na, no, pero talaga, minsan may mga providers talaga medyo sablay. Pagdating sa mga internet connection, kahit yung sa mga bahay namin, minsan wala rin na yung service talaga medyo di maganda. Oo, bait mo ngayon Yun na. Pero yun, Secretary, paano yung pagdating sa usapin po na ganyan? Tama-tama, natanong nyo yan dahil batas na ang Konektadong Pinoy. Alam nyo, yung Open Internet Access Act na yan, sinuportahan ng Senado, Kongreso, pati ng Pangulo. Ngayon na batas na yan, karapatan nyo na ngayon. One, kailangan available yung internet. Second, affordable. Third, dapat secure. Fourth, dapat of good quality siya. And fifth, at importante yan, sa panahon po ng tag-ulan, disaster, kailangan may service kayo. Kahit pa bumabahayan o may brownout, dapat may internet service din po kayo. Tama-tama po yan. Nandiyan na yung Konektadong Pinoy. Ayusin na lang namin yung IRR. Tapos within 60 days, dapat ma-implement na po namin. Opo. So ito pong tina-target yung 100%, no? Hanggang kailan po meron ba kayong deadline para marating itong 100% na target po ng DICT na maging connected ang ating mga public schools? Ano ho? Ano yan? End of this year. Yun ang mandato sa amin ng Presidente. So, pagdating ng Pasko, magtatrabaho kami. Kasama naman po namin dyan ang DepEd. So, si DepEd din, nag-form na po kami ng task force. Kaming dalawa ni Secretary Sani Angara. At yung mga team namin, kaninang tanghali, nag-update po sila sa akin ng status. And yun nga, nagpre-prepare na sila sa tag-ulan. Kasi pagka biglang bumagyo, titigil kami. So kailangan magkaroon kami ng catch-up mode. So end of the year, dapat tapos na po lahat yan. So ano po yung mga lugar na wala pa ngayong internet connectivity? Kasi marami na, 78% is already big. Ano pa po yung mga natitira na, ilan ba yan? 22%. Oo, yung 22%, alam mo, ang dami niyan. Nasa mga 10,000 pa yan. So 10,000 pa na eskwelahan ang susuyurin namin. Saan po yan? Nandyan yan doon sa mga island provinces po. Karamihan sa may bandang Mindanao. Tapos doon sa mga bulubundukin na parte ng Luzon. Yun na po yung mga tinatawag na nga namin, yung hardest cases na ang kakabitan na po namin. Pero Secretary, nakipag-partner ba tayo sa isang particular telecom for this project or iba-iba naman yung mga service providers po natin? Ay, iba-iba po yan. Pag fiber, syempre, nandyan yung mga usual telecoms. Kapag ka mobile, nandyan yung tatlo, yung Dito, Globe, at saka Smart. Kapag ka yung talagang hirap na hirap kaming lagyan ng fiber at saka power ng cellphone, Starlink naman po. Yan po, marami tayong kausap dyan. Kaya hindi lang isang provider ang naka-engage dyan. Halos lahat po sila. Kung saan sila malakas sa Pilipinas, dun namin sila tinatap. So paano po ito? Libre yung internet sa mga public schools? Kahit sino pwede itong gamitin? I mean, can you just connect just like that? Or may password? Kasi baka yung iba naglalaro lang. Or di ba, nag-chat-chat. Oo. Yung naman, naglalaro hindi pwede. Kasi dahil kami nagpro-provide ng service na yan, pinifilter namin po. So wala dyan yung mga masasamang content din. Kasi pagka mga bata gumagamit, kailangan i-screen namin. Ngayon,
kasama po yan sa free public internet in public places. So ang school, pag kinabitan ng DICT, kahit sino po dun sa area ng eskwelahan, basta public places siya, magagamit. Ngayon, si DepEd naman may pinaprioritize. Siyempre, nakaprioritize po dyan yung mga computer laboratory ng mga school kung meron sila. Or yung mga classroom na nagtuturo ng STEM. So, coordinated po kami with DepEd on where to ensure na may coverage yung connectivity. Pero binablock nyo na automatically yung mga games, ganyan, kunyari, di ba? Yung mga Roblox or what, di ba? Nabablock nyo na po yan. So they cannot access that kahit na free wifi. Para masigurong, kumbaga nagagamit mo sa makabuluhan. Or Facebook. I mean, can you chat? Or TikTok. Pwede ka mag-chat, pwede ka Opo. mag-social media, pero binablock namin yung mga, lalo na yung online illegal gambling. Yun, block yun. Of course. Mga child exploitation website. Yung mga hindi pwede pang bata, binablock po namin. And Secretary, bukod sa weather na kanina niyo pa sinasabi na nagiging challenge sa inyo para makumpleto tong project na to, ano pa yung mga obstacles po natin? Yung obstacles naman, budget, kung sa budget, meron po kaming budget. Ang kagandahan po sa DICT, simula nung nabuo yung team namin, nung nag-join ako, na ibaba po namin yung presyo per site. So, sapat na po yung budget. So far, nakukuha namin yung suporta ng mga LGU, lalo na po pag eskwelahan yan. Siguro panahon lang ang kalaban namin, kasi nga yung timeline medyo maikse. Pero naman kami diyan mas matindi yung challenge, mas gusto namin para masabi naman nila na hindi kami natutulog sa trabaho. Oo nga po. And Secretary, siguro bukod doon sa pagiging connected sa internet, ano pa po yung nakapaloob dito sa Konektadong Pinoy Bill na papakinabangan ng mga kababayan natin? Ay ang po niyan, ang adhikain niyan is hindi lang sa magiging universally connected na sa internet ang lahat ng Pilipino sa bansa, which is yan ang utos po ng presidente, magiging affordable pa siya. Kasi ang ranking natin sa affordability nasa bandang number 6 tayo pagdating ng Konektado Pinoy, bigyan nyo lang kami ng mga 1 taon na implementation. Pagbalik ko sa programa nyo, exactly 1 year, ibababa po natin yan. Siguro mahina-hina yung mga ngalahati yung gastusin nyo sa internet. Wow. Yun po yung gusto ng presidente. At bukod po sa mga eskwelahan, ano pa po yung mga ibang mga lugar na magkakaroon po ng libreng connection or free wifi? Ngayon, nakafocus kami sa schools. Kasi yun yung prioridad ng presidente right now. Pero pag natapos na namin, alam niyo naman, pag na-connect nyo na, forever na yan. Pag na-connect na namin by December yung schools, next year tututok kami sa hospitals and health clinics. Yan naman po yung pangako natin kay Secretary Ted. Tapos isasama na po natin dyan yung mga barangay halls at yung mga community places. Pangako din natin yan sa DILG tsaka kay Secretary John Vic. Then isusunod na namin dyan yung tourism and all public places na nakalista po doon sa free internet in public places. Kung matatanong niyo po ako, lahat po yan, pag sinoma total nyo, 135,000 locations. Wow. Ganun po karami yung kukonect namin in the next 3 years. Okay. Sa ngayon, ilan na po yung na-connect yung locations? Ngayon po, nung nagsimula kami, medyo nasa mga bandang 10,000 pa lang. Medyo mababa, pero game kami. Kasi yung 9,000 yan, pag natapos namin yung mga schools, madadagdagan niya ng mga 54,000 kaagad by end of this year pag sinama mo yung mga eskwelahan. Ayun na po. The rest, susuyurin na lang po natin yan. Sorry, habol ko lang. Yung mga trend ba, alam ko minsan may nag-o-offer doon pero parang fake naman wala namang, hindi naman nakaka-connect. Sa mga trend, sa mga mga trains natin, mga railways, magiging reliable ba eventually yung mga internet connection doon? Gandang tanong yan, Jack. So, nakipag-partner kami kay Sec Vince. So, inuna namin si MRT3 kasi yan yung may pinakamaraming passengers. So, pag pumunta kayo doon sa mga istasyon ng MRT, maganda po yung signal doon. May free internet po yon. Kaya nga, kami ni Sec Vince, sa ganda ng internet ngayon,
itinulak na namin yung pwede ka na magbayad using GCash, Mastercard, Visa. Pwede ka na magbayad ng telepono ginamit mo doon sa turnstile. Opo. Ang isang ambisyon namin ni Sec Beans, bago matapos ang taon, yung bagon, yung tren mismo, Yes. lalagyan natin ng internet yan. Yung bang habang nandun ka sa loob ng tren, may Traffic ka, pwede ka nang, at least merong productive ka na. Oo, kaya diba? nga. Doon pa lang nagtatrabaho ka na. Okay. Tama. Oo. Ako, Secretary Aguda, maraming salamat po sa oras na binigay niyo dito sa Arangkada Balita at mabuhay po kayo. Anytime. Maraming salamat din. Maraming salamat po. Arestado ang isang negosyanteng Filipino-Chinese na di umano'y nameke ng kanyang citizenship. Kinilala ang suspect na si Chen Zong alias Joseph C., 60 years old na inaresto ng Bureau of Immigration Intelligence sa pagkalapag niya sa NAIA Terminal 3 galing Hong Kong. May-ari siya ng Global Ferro-Nickel Holdings Incorporated, isang kilalang mining and exploration company sa Pilipinas. Nahuli siyang gumagamit ng Philippine passport na in-issue noong 2021 at maraming ID na nagsasabing Pilipino siya. Gayunpaman kinumpirma ng Alien Registration Division ng BI na ang kanyang mga fingerprints ay tumutugma sa isang mayamang Chinese na dati ng may hawak na long-term visa at Alien Certificate Registration Identity Card. Nahaharap si Zong sa deportation case for misrepresentation habang nakahanda naman ang kanyang kumpanya na makipagtulungan sa mga kinauukulan. Parang si Alice Guo Part 2, ganyan ituring ni Senator Risa Ontiveros ang kaso ni Joseph C., ang Filipino-Chinese businessman na naaresto ng Bureau of Immigration. Ito'y dahil sa umunoy paggamit ni C. ng peking passport at ID. Nababahala si Ontiveros na nakapasok si C sa Philippine Coast Guard Auxiliary noong 2018 at nagkaroon pa ng honorary rank sa ilalim ng dating administrasyon. Ayon sa senadora, kailangan maimbestigahan ng Senado ang pagkakilanlan at koneksyon ni C sa paglusot sa mga institusyon sa bansa. Dagdag pa ni Ontiveros, tila nandyan pa rin ang mga butas sa pagproseso ng ating nationality. Bagamat voluntary aniya ang PCGA, nakakalungkot isipin na may access sa mga tao at pangyayari kung saan maaaring napag-uusapan ang national security. Mas himayin natin ang balitang yan. Makakausap natin si Immigration Spokesperson Dana Sandoval. Magandang gabi po, Miss Dana. Magandang gabi po. Magandang gabi po sa inyo. Okay, sa taong ito po, Ma'am Dana, ilan na po ba ang mga nahuhuli ninyong mga nagkukunwaring mga Pilipino? Yes, Miss Tina, actually I don't have the figures right now, pero it keeps on coming back, itong problemang ito, popping up every now and then. Hindi po ito bago sa atin. Ang nakita na po natin na marami na po tayong mga na-intercept. At hindi po ito limited sa Chinese national. Since long time, siguro pagpasok ko pa lang sa bureau, marami na po tayo nakikita ng mga foreign nationals who have been abusing Philippine documents and have been presenting themselves as Filipinos. They are able to get different IDs and documents showing that they are Filipino. Kaya yun yung nakakabahala po para sa atin. There was even a time when parang isang buong grupo ng mga pilgrims were able to get passports na hindi naman talaga sila mga Pilipino. So, ang daming cases na intercept natin, nahuli po natin ng mga ganito through the years. And Miss Dana, can you say na isolated case pa rin ito or recently, kumbaga may trend ba na dumami siya? Hindi po ito isolated. Tingin po natin talagang there's a syndicate that been aiding foreign nationals to get Philippine documents. Ang problema po niyan kapag naging Pilipino na sila, nakuha na sila ng Philippine documents, nakuha sila sa purview ng immigration kasi sila po ay Pilipino na at nakakapag-embed sila ng mga sarili nila doon sa community, as in the case po nitong recent na arrest natin na talagang fully embedded na kasi it's been years
since he has been here in the Philippines. Ganyan-ganyan din po yung case ni former Bamban Mayor Alice Guo na talagang since dalaga pa lang siya, nakakuha na siya ng documents illegally. Yan po kasi yung parang ginagawa nilang loophole to be able to stay here longer. They get a shortcut instead of getting naturalized, going through the process. They illegally acquire these documents and assume the identity as a Filipino. Yun lang. Puti kung sa negosyo lang gagamitin. Pero paano kung espionage or something sinister ito gagamitin? Lalo na ito sa sinasabing Alice Coast Guo Guard pa, di ba? Part 2. Ano po ba ang inyong assessment dito po sa recently na nahuli ninyong Filipino-Chinese businessman, may-ari pa ng mining at naging miyembro pa ng Philippine Coast Guard Auxiliary? Hindi po tayo magugulat doon sa reference kasi very similar po yung istorya na ganito na siya ay nakakuha ng Philippine document at nakapag-embed sa society, nakapagtayo ng mga negosyo, naging part at naging leadership ng mga groups, mga influential groups, siguro yun na lang sabihin natin, mga influential groups. At this really poses a threat to national security. And we're thankful na naka-highlight siya ngayon kasi we've been seeing this before, over and over. Siyempre, ang immigration, we catch the individual but we forward the information to the relevant groups for them to be able to catch the source of these documents. And at least ngayon, naha-highlight siya, napuput siya to light, na it happens. And there's something na kailangan pong gawin para mahanap yung root nitong mga ito. Opo. So, nasa na po siya ngayon? Ito pong naaresto ninyo na si Joseph C. Sa ngayon po, itong naaresto natin, na tinuturing po natin na foreign national ay nakapit po sa ating facility inside Camp Bagong Diwa. Ang identity po niya in our database is Chen Zong Zen. Diyan po nahuli siya sa NAIA Terminal 3. So ngayon po, mananatili muna siya dyan sa ating facility in Bicutan habang gumugulong po yung kanyang deportation proceeding. Okay, nako, maraming salamat po, Immigration Spokesperson Dana Sandoval. Maraming salamat po. At buhay po kayo. Salamat po, Sir Jack, Ms. Nina. Sa haba ng weekend, naging mahaba rin ang listahan ng mga nag-viral na insidente sa daan. Yan ang umarangkatang balita ni PRTV News correspondent Angela Babad. Pasado 6:30 ng gabi noong Sabado nang mamataan ng isang lalaki at babaeng naglalakad sa gitna ng EDSA sa may MRT3 Buendia Station. Ayon sa Metro Manila Development Authority, pinaghahanap na ang dalawa. Umani naman ng iba-ibang reaksyon ang video na ito mula sa netizens. Tanong ng isang netizen kung ito na ba raw ang tinatawag na road to forever. Habang ang iba naman, nag-alala para sa kaligtasan ng ibang motorista sa daan. Nag-viral din ang kuha sa CCTV sa nagliyab na bus sa P. Tuazon Boulevard. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Kinagabihan, nag-viral naman ang kuha sa dashcam na ito sa isang batang babaeng umiiyak matapos mahulog mula sa likod ng isang L300 van. Matapos ang ilang segundo, tumigil din ang sasakyan at lumapit ang mga nakatatandang kasama nito. Bagamat nag-viral ang video, ay wala namang naitalang report patungkol dito. Angela Babad, umaarangkada sa pagbabalita. Ngayong National Heroes Day, muling umukit sa kasaysayan ang makabagong bayani sa larangan ng sports na si Alex Ayala bilang unang Pilipinong nanalo sa Grand Slam main draw match. Narito ang report. Sa isang makasaysayang pagkakataon, nakamit ng Pilipinas ang unang panalo sa isang Grand Slam main draw match. You know, they make me more and more special. You know, to be Filipino is something I take so much pride in. Binati naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Ayala at sinabing kasama nito ang buong Pilipinas sa bawat laban niya. Sama-samaan niyang isisigaw ng Pilipinas sa mundo ang galing ng mga Pilipino. Sa
Sasabak na sa military training ang ikatlong member ng K-pop boy group na GOT7. May umaarangkadang showbiz balita si DJ Mamma Mia. Road to military service na ang maknae o youngest member ng global K-pop boy group na GOT7. Nakatakdang mag-enlist si Yugyeom sa September 29. Ayon sa report, nag-apply bilang army military band ang K-pop idol. Pero bago yan, sasailalim muna siya sa basic military training. Humingi naman ng privacy ang agency ni Yugyeom sa fans, kaya hindi nila idinetalye ang venue ng send-off. Si Yugyeom ang ikatlong GOT7 member na nag-enlist para sa South Korean Mandatory Military Service. Ako po si DJ Mamma Mia ng FM Radio Manila, umaarangkada sa Showbiz Balita. Yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako si Nina Corpus. At ako naman si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na